legit yung loan app na pag-uusapan natin. At nag-offer naman siya guys, 1,000 pesos. Sabi nagpapahiram ng up to 50,000 pesos. But yung first loan ko sa kanya is 500 pesos. And then second loan is 600. Buo siyang natatanggap guys. Meron akong update na i-share sa inyo. So keep watching. Hello everyone, welcome back to my channel. It's Ate Red here and mentioned kanina that I review online loan platforms para may mag-call out sa kanila kung sakali meron silang kabulastugang ginagawa. So binabantayan ko tong si Loadcash na under sa kay Copperstone dahil nagulat ako guys, just recently nakita ko yung balita that Copperstone has signed an agreement with CICC to like push talaga yung anti-fraud, anti-harassment measures. Hindi ko nababasahin. Ito po yung news. What? Seriously? Yung company under Mocha Mocha. So, hindi ako makapag-Mocha Mocha, guys, na review dahil meron akong account kay Mocha Mocha. Ibang klase. Parang kulang ba kayo sa funding? Ba't palaging limited slots? May offer nga ako pero sinasabing, no, slots have been filled, walang available right now. Raffle, paswertihan, at yun din yung style ng Loadcash na to. So pagkatapos mo mag-loan sa kanya ng 500, nakailang araw bago siya nag-offer ng 600. Kasi parang sinasabi niya, exhausted. Sabi ko, okay, finally, last na to, yung 600. Dahil, medyo rin siya ha. Kaya nga sabi ko, hindi sapat na nakikipag-ugnayan siya sa CICC sa pagiging legit niya. Dahil dapat din bantayan ni SEC at ni CICC kung paano niya i-present yung kanyang interest. Fairness ha, nung simulang, naging mabait naman siya somehow. Ewan ko lang kung past due ka, pero kapag papalapitan yung due date mo, at least hindi po siya kasing kulit ng dati. Based on experience line, meron po akong account kay Loadcash. Sa 600 kong loan, lumalabas na sasabihin niya mahaba daw yung loan mo. Pero parang 2 months pa lang, 3 months pa lang, bayad ka na. At kung pagbabasihan mo yung 2 at 3 months na yan, lumalabas sa 24% per month yung interest, which is masyadong mataas guys dahil yung cap ni BSP or ni cap ni SEC is only 15% per month existing at magiging 12 to. So hindi sapat na nakikipag-ugnayan siya sa CICC. Dapat ayusin niya rin yung present niya ng interest. Okay, dapat siyang binabantayan. Regarding dito sa kay Loadcash, which is one of the OLA under Copperstone, it's working. Nakapag-loan ako ng 1K, guys. Tinry ko lang. Maayos siya mag-offer ng multiple loans, but it's not available all the time. Yung pag-offer niyang loan is ma-promo. Buti kung meron, not so great if wala. Pero the only good thing about it is that buo kasi siyang natatanggap. Baka masagasaan lang. And gimmicky siya, guys. Pero yun nga lang, buo siyang natatanggap. Installment siya. Wise move siya sa interest. Kasi the longer you pay for your loan, dun siya bumabawi sa interest. Kaya dapat pag-isipan bago kayo umutang dito sa kay Loadcash na to. It's confirmed na it's working outside of the Philippines, but you need, of course, Philippine SIM for this. Subukan ko kaya to kung matatanggap ko yung loan. And voila! Natanggap ko guys yung loan ko. May delay lang siya ng konti, pero pumasok siya sa GCash ko. Mga 2 hours. Siguro gano'n, normal yung delay. Pero natanggap ko siya, pumasok siya. So nag-offer siya ng 1,000 pesos. Usual installment. So may dalawang pagpipilian, 7 and 5 terms. And first payment daw is March 24. Hindi po siya 7 days. Yung first yung schedule is 324, tapos every 15 days na. Sa 7 terms, magiging 166.7, yung principal 15 plus 0.05. Idadagdag na yun. Yung babayaran mo until the 6th term. So pagka 6th term, bayad ka na. Sabi niya, September. Wow. Pero di ko long. The last term will be waived if you repay the previous terms on time. Parang gray area to eh. Nakakalusot sila ng dahil dito. So, dapat tingnan din ni SEC. Tapos yung dapat kulang ba sila sa funding? Bakit pa raffle, ano? Yun yung talagang pinagtataka ko eh. Dapat yung pag sinabi mo, kung gusto mong dinideclare mo yung self mo liable loan platform, dapat hindi nawawala yung credit limit. Kung ayaw mo nang mag-approve, edi wag. Hindi yung parang nagre-refresh pa. Dapat kapag hindi siya ginalaw, dapat andyan lang siya. Tapos, yung gano'n, until such time na ayaw niya nang magpautang sa'yo, hindi yung parang mag-a-appear, mawawala, yung parang gano'n, paswertihan. So, ibang style din siya. And doon naman sa sinasabi niyang, for example, 5 terms, gano'n din. Yung last term, wave na daw. So, sa pinapakita niyang calculation, based na just because bayad ka na, a short span of time, lumalabas na 24% yung interest na per month, which is a big no-no. The only thing that's good about this loan app is that buo po siyang natatanggap. And that's it.
And then legit siya. So yung loan app na to ay nagre-report po sa CIC or Credit Information Corporation, which is a government body that collects our information as borrowers. So magtatanong ko, Ate Red, dapat pa bang bayaran? Ang daya, ang taas ng interest. Mukhang hindi naman legit yung loan app na to. Well, on paper, legit po siya dahil yun nga, rehistrado po siya. Hindi ba natin gusto yung interest niya? Pero sa halagang 1,000 pesos, sisirain mo yung record mo sa CIC. So, kung ayaw mo sa loan app na to, iwasan mo na. Pero, kung meron kayong utang sa loan app na to, bayaran nyo kasi baka maapektuhan ito yung iba yung mga OLA dahil reporting po siya sa CIC. Kung ayaw nyo sa loan app na to, then meron po tayong mga options. You can check these apps kasi mas okay po yung calculation ng interest sa mga loan apps na yan. Subok na sila na okay. So, promise guys, last ko na talaga tong yung kay Copperstone na to, which matatapos ko siya September. Ewan ko kung makakapunta pa ako, saang lupalop ng mundo pa ako makakapunta para matry ko kung nag-work pa siya. And siguro until then, hindi ko na to uutangan. So yun lang guys, dapat maingat po tayo sa kung saan tayo nagsasamitaan ng information. Hindi ko naman sinasabi na umutang kayo dito, hindi ko naman sinasabi na huwag kayo umutang dito. Dahil malaki na rin yung 1,000 pang tawid or pang baon, pang petsa di peligro. Pero yun nga lang, ang daya guys, the way it computes interest, ang daya. Dapat may magko-call out sa mga ganitong companies, ano ba? Sa topic ko na pala yung loan app na to. So if you wanna see, kasi hindi ko na i-discuss kung ano yung way ng if you wanna see that, kung kailangan mong makita talaga yung step-by-step process ng pag-apply, ano mga IDs yung tinatanggap niya, ano ba yung mga nasa form niya, yung gaano kakatagal maghihintay bago mo malaman kung approve ka or reject, or kung ano man yung magiging credit limit mo, please check this video. And for a follow-up, you can also check this video. Because ito, parang analysis. Charot! Parinig lang yung video na to. And I hope you enjoy the clip that I'm inserting in this video to show you na working po siya if you're not in the Philippines. I mean, if you're in South Korea, basta naka-roaming ang SIM, I guess. And I think dapat existing na may account ka na. So that's it for today's video. I will see you on my next vlog. Last day na namin dito sa South Korea, meron ako share na alam nyo ba, binabalik-balikan ko tong isang kolang to na pag mamay-ari charot, ng Copperstone, which is kapatid ni Mocha Mocha. Dahil itong si Copperstone it's really working hard to establish itself as a legit lending company. Pinaglalaban talaga niyang kalegitan niya. Anyway, so regarding dito sa kay Load Cash, which is one of the OLA under Copperstone, it's working.